Utos ng Second Impeachment Court na pasagutin yung 20th Congress na House. Kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment. Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na natapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po, last hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, ay yung case nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Hindi po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapat po ang saklaw ng legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganhon ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir? Hindi po ako private prosecutor.
And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang, that's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN 2. Good morning, Attorney. Good morning. Opo. Can you confirm and maybe know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala akong nasaktan dito, walang nagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasa ho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon ho, hindi pa yan na isusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpapile ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require, yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun yung verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po ng ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa Growing your drink business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle. Option of legality and regularity, hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, i-comply pa po ba ng House itong requirements, or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirement?
Ngayon, ito po, gaya ko nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite o maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, the last na lang doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayan. Okay po? Okay, sir. Thank you, Ren. Thank you. Thank you, Vivian. Elson Kismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange doon sa interview kung Sige. saan sinabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand ibig sabihin yung lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, Attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of PhilConsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng PhilConsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluensyahan ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do, No? to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo.
Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi na obra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Last na po, promise. Sige. Ah, May promise pa. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being like partisan kasi nag-iba na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So are you worried about that? Ganito po, we will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas Alam nila kung anong ginagawa nila Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise, huli na yan, Okay. Thank you, Elson. Okay, Milky Ergonan from DCRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gandang maga po. Can you, how do you describe the composition of the defense team? Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit niyo, sir, nabanggit ni Elson at nasagot niyo rin about the biases of some of the senator judges. So, hindi ba at this point ay sasabihin ng prosecution team to, kumbaga ay mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng Vice Presidente? Ganito po yan, sa impeachment po, even sa regular courts, but lalong-lalo na sa impeachment, yun yung inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered nung specific grounds sa recusal, as in relationship, familial ties, yun ho, mandatory. Pero other than those, if ang ground ay perceived bias, yan po ay personal na desisyon ng hukom. Ngayon sa impeachment po, yan po ang umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong, kami po ba ay hihingi ng recusal ng mga perceived bias ng mga hukom? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan parang antala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahat ng ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-a-acquit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning, Attorney Bukoy, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements, kumbaga ay panig kay Vice President Okay. Sara,
Kasi hindi pa naman sisimula ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once ubusan ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. May gag order po na nakalagay doon sa impeachment rules ng Senado. Salamat po. Salamat din po. Thank you, Milky. Let us now acknowledge Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po, attorney. Tama ba, attorney, it wouldn't be in the best interest of the prosecution to push for the inhibition of some senators because you still need 16 votes to convict, or magbabago po ba yung numero? Kami po ay umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimpangin nila ang ebidensya. Ngayon, meron po mga identified na kumikiling sa nasasakdal. Meron din po naman na swing votes. Ngayon, yung pong kumikiling, umaasa kami that the evidence will convince them to be impartial and to vote. Kung kinakailang mag-convict, they will convict. Kung kinakailang mag-acquit, they will acquit. Lahat po ay depende sa ilalahad na ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of the doubt. Okay po. Attorney, may specific person po ba from the House who tapped you to be the spokesperson? Is it Speaker Romualdez or anyone from the House? Hindi ko nakausap si Speaker Romualdez. Ang mga kaibigan ko po sa private prosecution, ang kumbinsi sa akin, ang lumapit sa akin na kung maaari ay tumulong ako. Maaari po dahilan sa nakita nila ako na naging resource person sa ilang interview sa teleradyo, and dahil kilala ko rin naman sila, sa palagay nila ay nasa kakayanan ko na maging tagapagsalita. Sir, I checked your portfolio. It said that you're a member of FLAG and Mabini. Can you just give highlights of your career as a human rights lawyer as well? Ako po ay naging kasapi ng FLAG. Nung ako po ay nasa College of Law pa, estudyante pa lang ako. Ito po yung panahon nila Jose W. Jocno, nila Joker Arroyo, at ni Lorenzo Tañada. So, kami po noon ay kami po yung field investigators kung saan mo may pangangailangan na dapat harapin na human rights abuses. So, yan po ay sa mga labor groups, yan po ay sa mga magsasaka, yan po ay sa mga industrial workers. Nung ako po ay naging abogado na, I handled human rights cases also. Sa Mabini, ganun din po. Ang komposisyon lang ng Mabini ay iba. Ang komposisyon ng Mabini nung panahon na yun ay sila Alex Padilla, sila Bobby Sanchez, sila Tony Rosales. Yan yung mga nakatrabaho ko. These days po ba, do you still handle human rights cases or mas IP and I'm still a litigator. Intellectual property is one of our fields of practice. And attorney, may nakita lang akong post somewhere na nakalagay ICC accredited lawyer. Is that true? Or... No, I'm not an ICC accredited lawyer. Okay po. Mali po yun. Okay po. Sige po. Yun lang po. Thank you. Okay, salamat din.